Magandang araw mga bossing. Eto na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Si Boss D at your service at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga switik, buwisit, salot at lahat ng mga pabigat sa bayan, lahat ng mga kupal, kumag, mga aswang, mga impakto sa gobyerno, mga magnanakaw, miyembro ng sindikato, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. At ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Nako, mainit na mainit po pa rin ang balita patungkol dito sa rambulan dyan sa Senado. Si ano nga, mukhang nagtandem na si Cayetano at saka itong si Anthony Taberna dahil hanggang ngayon ito pong si Risa Ontiveros ay hanggang ngayon ay hindi pa rin po sumasagot patungkol diyan sa insertion niya. At meron din tayong pag-uusapan patungkol naman sa magaganap na na rally ngayong linggo na pinamumunuan ni Kiko Barzaga. Ano ba ang kanyang pinanggagalingan? Mamaya magpe-play din tayo ng video tungkol diyan. Pero dito muna tayo sa napakagandang kwentuhan ni Katonying at saka nito ni Anthony Taberna ni Cayetano diyan sa 2x2 dahil nga itong si Claire Castro Kupal ay marami ding sinasabi tungkol dito kay Cayetano na kesyo kung nananawagan ka ng pagre-resign, dapat ikaw muna yung una mag-resign. Anak ng tinapay naman. Sentido common lang. Natural, naghahamon si Cayetano ng resignation. Natural, magre-resign yan. Pwede ba, hindi naman niya sinabi na magre-resign ako. O mag-resign kayong lahat tapos ako hindi. Hindi naman pwedeng ganun. So, naghamon si Cayetano pero dahil mahina ang kukote nitong si Claire Castro, iba na naman ang interpretasyon niya. So, dapat daw mauna muna mag-resign si Cayetano. Okay lang man din, sabi ni Cayetano. Basta, basta ipapromise na mag-re-resign din sila. O, di ba? Kasi, the fact nga na sinabi ni Cayetano na lahat ng national hanggang Congress, dapat magbitiw sa posisyon. Kaya nga niya sinabi yun kasi ready siya. Talaga si Claire Castro, pinaglihi talaga sa sa dilis yung utak O kaya eto mga bossing, ipi-play natin yung mga issues na mainit, pati yung sa insertion ni Risa Ontiveros, mapag-uusapan nila dito. Napakaganda nitong napakaganda nitong live na ito or itong video na ito na nakalap natin sa social media. Ito po, pakinggan natin ang magandang tanungan, palitan ng tanong at sagot ni Katonying at saka nito ni Cayetano. Hindi okay sa akin mag-isa. Kasi walang epekto yun di ba? So doon sa sinabi ni spokesperson Claire, mauna ka. Gusto ko sagutin sana ladies first. Pero hindi po. Pwede tayong mauna. Basta't lahat. Ito kasi ang baon ko, Jerry at Anthony, So, usually we go to the Senate. Halos every day yan may session. Anong baon ko doon? May problema, ano yung solusyon? So, pag sinabi, edukasyon, health, trabaho, taas ng presyo ng palay, di ba may mga solusyon dyan? Gumugulong yan 24 kami. Pero ngayon sa massive discovery of systematic corruption, dito pa lang sa DPWH, maraming study nagsasabi sa bawat pisong nakokolekta, baka 2-3 pisong hindi nakokolekta. So sa BIR customs pa lang. So if you collect 4 trillion, galit na galit ang inuutang natin siguro 2 trillion, more or less, galit na galit ang tao syempre dun sa 1 trillion, 350 ang flood control. So hindi naman ghost lahat yon. But sabihin mo ng 200 billion, sabihin mo ng 1 trillion na nakaw. Pero sa bawat 4 trillion na nakokolekta, from 4 to 8 to 12 trillion ganun na nabubulsa ng both ng smuggler, yung hindi nagbabayad at yung nangongolekta. Kasi Anthony, di ba, pag halimbawa magbabayad ka dapat ng 100 million tax. Ang aregluhan doon hindi naman Anthony, bayaran mo na ako ng 25 bayaran mo, so 50 ang papasok. Hindi, usually yan, sasagad mo na. O 100 million yan, Anthony. Kung walang titingin, bigyan mo na akong 10 million, bayad ka ng 1 million, kita ka ng 90. O pag medyo may nakatingin,
O bayad ka na ng 25, akin ang G's, 65 ang hindi papasok. No? So but ang point, it's systemic eh. Malala. So I was just thinking, everyone is saying we're willing to die for our country, we're willing to sacrifice for our country, we're willing to give all for our country. So baka kailangan natin ng national reset. Di ba yung parang 3-year period? Natawa lang talaga ako dun sa reaction na ano na pag nag-resign yan, hindi natin ma-hold accountable. Ang dami nagsabi nun eh. Ang dami. Baliktad do. Pag hindi nakapwesto yung mga inaakusahan, mas madali silang kasuhan. Kaya nagugulat lang ako minsan sa mga reaksyon. Pero sinabi na natin nung umpisa pa to. Kung sino ang pinaka-guilty dito, sinong mga mastermind, guguluhin nila ito. Kaya makikita nyo, July 25 to ni-reveal ng Pangulo. Pero kami, nung ibang mga senador, 2022 pa lang, 2023, sinasabi na namin, something smells fishy dito sa flood control na to. No? But from July 25 to in a few weeks, 3 months na. Totoo. May listahan ba man lang tayo kung ilan yung ghost sa buong Pilipinas? 90 days na. Maraming ghost. Kaya pala, merong ghost project. Ito si Bongbong Marcos, gawa ng nakikipag-usap siya sa multo eh. Kinakausap niya yung tatay niya eh. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng ganyan tao? Visit na yan. Patay na, kinakausap mo pa. Tapos ang matindi daw, ang matindi doon, okay lang man yun na ang tatay ko, pinupuntahan ko sa puntod, naglalabas ako ng sama ng loob. Ang problema doon, I'm still having conversations with my father. When you say you're having conversation with your father or you're having conversations, madaming pakikipag-usap, pag nakikipag-usap ka, ibig sabihin, nagsasalita ka, sumasagot siya. Ganun ang conversation. Hindi pwedeng conversation na mag-isa ka lang. Hindi ba? Dalawa kayo. So, when you are conversing, nakakakuha ka ng sagot. Pero putik yan. Patay na yung tao eh. Bakit pa sasagot? Yun ang nakakatakot. Kaya pala, puro tayo ghost project dahil itong ating presidente nakikipag-usap sa ghost. Yun ang problema nating malaki, mga bossing. At ito nga sinasabi ni Cayetano, ganito kalaki yung problema natin. At sa sobrang laki ng problema natin, palitan man natin ng presidente, magpapahinga lang yung mga yan. Katulad ng kay Pangulong Duterte, pumasok siya, yung mga unang-una niyang tinatag, Presidential Anti-Corruption Commission. Anong una nilang pinagagawa? Yung mga nahuhuli nila sa customs na mga illegal, sinisira nila. Pwedeng pagkakitaan yon, may pandemic tayo nun, pero they choose to destroy it to set an example na seryoso ako sa anti-corruption fight ko or sa anti-corruption agenda ko. Na kung kaya kong wasakin etong mga sasakyan na ito na ang mamahal, kayang-kaya ko ring wasakin yaang mga pagnanakaw ninyo. So, first order of business ng administrasyon ni Bongbong, tanggalin yung Anti-Corruption Commission. Pangalawa, yung pagsira ng mga luxury items or smuggled items sa customs, ginawa ba niya? Tinigil niya. Tinigil niya. Sa panahon ngayon, ang meron lang tayong pagsira diyan sa customs pag vape lang. Na di umano, the reason why they are destroying yung vape na mga pumapasok dito sa atin, kasi sila sabi na masama yan sa kalusugan, nek-nek nyo. Masama talaga yan sa kalusugan. Pero may negosyo kayo na vape. Kaya ang winawarak ninyo yung mga vape na dumarating na hindi sa inyo. And just to set an example sa mga lalaban sa inyo sa industriya ng vape, na huwag na kayong mag-attempt
magnegosyo ng vape. The vape business is mine. Kaya, yung mga local vape industry ngayon na gustong magnegosyo, gusto sana nila, dumirekta sila sa mga manufacturers sa China para naman maganda-ganda yung kita nila dito. No. Walang didirekta dun. Lahat ng ititinda nyo galing sa akin. So, walang mga vape products from China or anywhere in the world na papasok dito nang hindi sa akin. If you want na magnegosyo kayo ng vape, dadaan kayo sa akin. Sa akin kayo bibili ng produkto nyo. Monopolya. Ngayon, di umano, kayo na mag-research kung sino ang may-ari ng mga vape sa Pilipinas. Di ba? Mapapansin nyo, bawat mga vloggers na hindi political, meron yan mga vape na pinopromote. Di ba? Nung nakaraan yung mga vlogger na hindi naman political, biglang binabanatan si Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Di ba? Sige, diretso natin. Wala pa. Actually, wala talaga. Iba-iba kasi yung report, may mali-mali, para sinadya yatang imali yung mga coordinates. Ginugulo, Anthony, kasi nga kung isasabay mo yung least guilty sa pinaka-guilty at kung ang guilty dito ay 10,000 tao, gugulo talaga. So, ginugulo talaga. So, kung kayong dalawa halimbawa, isa sa inyo naging ICI, yung isa sa inyo, secretary ng DPWH o kaya ombudsman, di ba? Ang pinakasimple lang, kunin mo ang GAA, simulan mo sa 2025 pabalik, kunin mo na listahan, ano ghost dito, hindi, ghost muna. At madali ang definition ng ghost. Nabayaran na, walang nagawa. Yes. Iba yun sa substandard, iba yun sa super substandard, iba yun sa ibang lugar na punta, iba yung iba na project na gawa. Mabilis gawin yun. Mabilis gawin yun. At yun ang, kaya kita nyo sa lahat ng district engineer sa buong Pilipinas, bakit natuon sa Bulacan? Kasi may ghost, kaya madaling pakantahin. Kasi walang dahilan eh. Pero kung substandard yan o may konting problema or pumping station, naging may mga dokumento na bakit pinalitan, may paliwanag pa yun eh. Diba? So ang punto ko lang naman, sa gulo at wala pa akong nakikita, yun nga ang baon ko ha, yung baon ko, may problema, paano ayusin? Ano naman hugot ko? Yung hugot ko, nandun ako sa EDSA 1 eh. Nakita ko rin EDSA 2. Nakita ko sakripisyo ng kababayan natin, yung puso nila ng EDSA 3. Nakita po natin iba't ibang administrasyon, nakita natin na Napoles, nakita natin kung ano-anong scam, di ba? But number one, grabe ka-massive ito. No? Pangalawa, systemic ito, di ba? Grabe ka-massive, systemic. Bakit isisisi ni Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon? Ngayong administrasyon, yung trilyon-trilyon yung perang ninanakaw at ninakaw sa bayang Pilipinas, hindi lang sa flood control. Yung total of insertions, mga bossing, umabot ng ganyang kalaki. Actually, yung flood control project alone is 1.4 trillion from 2022 to 2025. Ganong katindi yun. Ano pa lang yun? Flood control pa lang yun. Paano yung proyekto ng iba't ibang mga ahensya na ang mga kontraktor, yung mga kontratista din na hawak ng mga congressman. Di ba? Yan yung sinasabi natin na panahon ni Pangulong Marcos yan lumutang. Na-expose siya nung panahon ni Pangulong Marcos. Let's say for example, siyang nag-expose ngayon, nagpapaimbestiga siya. Ang tanong, ano nang balita? Wala pa. Bakit wala pa? Kasi nga, naniniwala tayo na pinagtatakpan nila yung mga sarili nila, na itinatry nilang iligtas yung mga kasabwat nila na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Sabi ni Cayetano, hahanapin mo lang naman yung ghost project eh. Kapag nakakita ka ng isang ghost project, wala nang lusot yun. Pwede mo na kagad i-prosecute yung tao na yun. Either yung contractor, district engineer, o yung proponent. Pwede mo na kagad kasuhan. Bakit? Kasi nga,
meron na kagad breach of contract eh. Ano yung kontrata na yun? Natatapusin mo, gagawin mo, ito yung design, yan yung gagawin mo. But the fact na hindi nila nagawain, ghost totally, wala talagang proyekto, anong tawag dun? O di ba? Ano na kagad yun? Corruption na kagad yun. Plunder na kagad yun. Madali nang mag-convict ng tao sa ganun. Kaya sinasabi ni Bongbong Marcos na mahirap kasi mag-file na lang tayo ng mga kaso na walang ebidensya. Tanga ka pala eh. Ikaw yung may hawak ng datos eh. Na under mo ang DPWH eh. Di pa gawin mo ng report ang DPWH o kaya ang binigyan mo, ang ginawa mo sanang ang binuo mo sana na grupo, kasi iniimbestigahan naman na ng Senado, iniimbestigahan naman na ng Kongreso, sana bumuo ka na lang ng grupo that will get the list of projects sa DPWH, tingnan alin yung mga ghost doon, or isa-isahin yung mga proyekto na yun. At from the list, tingnan kung alin yung ghost. So, kapag na-identify nyo na kung alin yung ghost, doon tayo magsimula sa ghost. Kasi yun nga, sinasabi nga dito ni Cayetano, pag substandard, matagal na usapan pa yan eh. Kasi may struktura eh. Penalty lang yan eh. Or warranty lang yan eh. Pero kung ghost totally, wala talaga yung proyekto, mga bossing. Ang dali-dali nang mag-convict niyan, ang dali-dali nang magkaso niyan. Ang dali nang idikit yan sa kung sinong contractor, sinong district engineer, sinong proponent. Madali na yun. Kung talagang gusto nila, kung ako ang presidente, gubuo ako ng investigating team, hindi para mag-imbestiga ng corruption, but para i-check lahat ng project ng DPWH. Isa-isahin. Tapos, lahat ng makitang ghost project, i-identify sino yung mga involved na tao doon, then ipakulong, i-plunder. 3 months na. Ang nabuo niya, ICI na walang authority. ICI na walang police power. ICI na walang kakayanan na humuli, umaresto at magpakulong ng tao. Tapos gusto nila private pa. Si Ping Lacson, ginulo yung investigasyon. Nag-privilege speech, may 69 daw na congressman na involved doon sa kanyang privilege speech, sa mga corruption. Ni isa, walang pinangalanan na congressman. Ni isa, walang pinatawag na congressman diyan sa Senado. So yun yung sinasabi natin dito na talagang systemic. Systemic kasi hindi lang sila basta nagnanakaw. Aside from them pocketing money, they're paying everything para everyone para hindi magsalita. They pay congressmen, they pay yung mga yung mga possible whistleblowers, binabayaran nila yung mga taga-gobyerno, binabayaran nila yung mga kalaban nila sa politika para hindi expose yung mga kabulastugan nila. Ganun ang ginagawa ng current na administration. For 3 months now, meron nang nakulong, may nakasuhan na, hanggang ngayon nag-iimbestiga pa din. Ang dami na namang kailangan nating ipaayos sa DPWH na mga kalsadang mga nasira ng lindol. Tapos yung flood control issue di pa natin nare-resolba. O sino na naman yung mga contractor na kukunin ng DPWH para gumawa ng mga kalsada na yan? Wala pa kayong kinanselan nyo lang si Diskaya. Yung iba, hindi nyo naman kinansela yung mga nila, yung kanilang mga lisensya para mangontrata sa gobyerno. Sabi ko nga sa inyo alam nyo naman yan sino yung mga congressman na kontratista. Alam nyo yan, posibleng hindi. Kung talagang seryoso si Bongbong Marcos, i-call out niya yung mga congressman na may mga na mayroong mga construction firm, kailangan mag-divest sila, or itong mga construction firm nitong mga ito, hindi dapat nagbibid sa gobyerno. Conflict of interest. Dapat isa yun sa tinitingnan niya, isa yun sa nire-resolva niya, yung conflict of interest. Dapat sine-check niya sa Congress sino yung mga kontratista, sa Senate sino yung kontratista, na kapag yung mga kumpanya na yan na link sa mga tao na ito,
ipapaban ko sa sa DPWH para makakuha ng mga kontrata. Kung talagang gusto niyang ayusin, gano'n ang gagawin niya. Pero alam mo rito na gusto lang niya iligtas yung sarili niya at saka itong pinsan niya. Kaya nga, nilalaglag din na kunyari si Zaldico, pero sila rin naman ang nagtatago dyan. So naisip Massive, ko, systemic, at saka yung kumbaga nakaugat to. Oo. Nakaugat, talagang hihilahin kumbaga sa kumbaga sa ng katawan, ngipin to na bubunutin mo na makikipagpaligsahan ka sa dentista kaya mo. Nga, sa lalim ho ng problema, sa dami ng involved, yan ang issue ngayon sa ICI. Kaya nga pati ang Iglesia ni Cristo ay naglabas na ng posisyon, Senator, na isa publiko ang hearing. Kayo po ba, anong posisyon ninyo doon? Number one, dapat talaga public, marami. Maraming problema ICI. I believe in the people there, I believe in the system, but from the start, sinabi ko yun sa floor. Sandali lang, minamadali natin yan. Unang-una, ano ba sila? Imbestiga lang ba sila magkakaso? Kasi nung una, sinabi, tigil lahat sila na. Pero nung nagsimula sa House, nagsimula sa Senate, biglang pasok na DOJ na. Ngayon, ombudsman, baka ombudsman na. So, kailangan i-define natin lahat yon. Sinabi independent, di ba? Ang hugot kasi nito, nung panahon ni President Marcos Sr., dahil nga martial law, kumukuha sila ng napaka-credible na tao, ginagawa nilang independent commission. Yes. Ang independent, ibig sabihin, hindi dependent sa Congress, hindi dependent sa Malacanang. Unang meeting nila sa Malacanang Doon din nanumpa. Naglagay ng investigador si Magalong. Mayor Magalong, inintriga, tinanggal din. Hindi independent 'yon. 'Di ba? So I'm not saying hindi independent yung mga nandoon Ang sinasabi ko lang, magandang idea magkaroon ng independent commission. Pero may mga problema tayo. Tapos tayo mismo, 'di ba? Kung ako yung independent commission, yun ang unang hiningi ko sa DPWH. Pengin ang listahan nung lahat na kumpirmadong ghost, 'di ba? Imbis na puntahan nyo, nakasama media, na maganda kasi na ano 'yon. Listahan muna. O kanya-kanya tayong punta, kanya tayong post ng mga lahat ng gustong pumunta mga citizens, no? Kaya ko nga naisip na, do we want to give our country a chance? Do we want na to show na we're willing to sacrifice? Ba't hindi na lang sabay-sabay mag-resign? Isang lang to. 3 taon lang, may presidential election na. Pero kung hindi ba to gagawin, itong resign all from president to congressman at hindi gagawin na snap elections, tingin nyo hindi magbabalik ang kumpiyansa ng tao sa gobyerno? Sabi nga doon sa aming group sa minority, parang ang labo naman ng mga nangyayari. Ang sabi ko sa kanila, malinaw na malabo. Bakit diba? po? So parang multiverse yan Ano ba yung present universe natin ngayon? Present universe, 2022, 2023, may naamoy na, bakit diniiba yung pondo sa bawat distrito? Kayo, na-discuss nyo yan na may bentahan na ba ng project, di ba? Throwback, 2019, bago ako maging speaker. Di ba yung 120 billion ba yun? Pat 95 billion yung nabito, yung sinabing parking, sagasa, meron pa isa yung pag magbabayad ka pass-through, 'di ba? Yes, kaya yung term ko lang na as speaker, pinakamababa ang flood control kasi binantayan namin lahat 'yon. Pag alis ko, bumalik ulit 'yon. So hindi talaga to bago. Pero yung ghost, 'di ba? Well, sinabi na rin ni President Duterte, tingin niya may ghost. So, pero yung ganito ka-massive, tapos malapit pa. Nung tayo'y bata pa, dapat yan sulok-sulok na bundok o kaya isla para nga, tapos takot pumunta ang COA doon. Hindi mo sasabihin in plain view, ika nga. Tsaka yung halaga, Senator, dati kung ilang million lang. Palusot lang talaga. No, tsaka sa laki ng pondo ngayon, kung ginost nila ng 2023, nilagyan ng pondo ulit 2024, pwede mo nang gawan yun kahit isang poste. Kaya lang nga, garapalan na talaga yung... Ginost ulit. Ginost sa una, ginost sa pangalawa, ginost sa pangatlo, substandard. So yun ang present natin. Grabe. Okay. Ano sabi ni Einstein? If you keep doing the same thing but expecting a different result, that's stupidity. Diba? That's stupidity. And the Bible says don't call anyone foolish or stupid. So but we have to reflect. So gumawa tayo ng isa pang universe sa multiverse.
what if mag-resign lahat? Ngayon, kung ayaw natin yon, hindi pwedeng walang pangatlo. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Opo. Pero sa present natin, sa October 25, third month anniversary ng speech ng Pangulo. Yung mahiya naman kayo. Mahiya man kayo. Ay, kung hindi ako nagkakamali, August 31 or last week ng August, nag-resign si Secretary Bonoan. Magaling si Secretary Vince, may integrity, mabilis kumilos. But still, isang buwan na ang ICI kailan din, di ba? So, listahan lang kung ano yung ghost o hindi. Tapos maririnig mong balita, sinusunog, tinatapon, iba na yung mga dokumento. Baka naman yung iba diyang ghost, hindi na ghost. Di ba? May nabalitaan na tayo, di ba, na isa daw na project na kung kailan pa, pero ginagawa. Yes. Ang problema, hindi pa pina-publish ngayon whether or not yun ay bayad na o hindi. So ako, simple lang, COA, DPWH, mag-publish kayo ngayon, lahat ng bayad. Simulan nyo sa 2025, ang problema nga, napopolitika na, gusto nila, simulan ng 2016. Ano ba sinabi dun sa hearing? Ngayon daw may ghost, tapos meron na 2020, 30, 30, or 25, basta hatian, 100% na kasi ghost di ba? Pero panahon daw ni Duterte, meron daw 20% ba o 25%? Pero panahon daw ni Pinoy, may 10%. O so meron din. Meron din. So, if you're going to argue na bakit 2025, dapat 2016, dapat 2010, wag mo naman sabihin ng panahon ni GMA, wala. Doon nga tayo, suki tayong pare-pareho, di ba? So, hindi tayo matatapos nun. Ang matitira na lang sa atin, pag ganyan tayo, si dating Senate President Enrile na lang matitira sa atin. Kasi siya may historical perspective siya sa lahat ng yan di ba? O si Senator Drilon, napakaganda nung input sa show nyo, di ba? Kung ano definition nun. So, first things first muna, 2024 at 2025 kasi yan ang pinaka-recent. Pagka yan nilabas ang pondo at ghost, huli na kaagad yan. Kakanta na kaagad yan. So, matutunton na. Kung meron po bang makukulong dito, Senator, may makukulong na congressman, makukulong na senador, may makukulong na DPWH official, may makukulong na contractor, tingin nyo, hindi pa rin sapat yun? Tingin ko meron, Anthony, pero three things. Number one, hindi to palakihan ng isda parang parang bee. Kailangan kunin mo yung queen bee. Pag hindi mo nakuha yung queen bee, manganganak lang yan. Nandiyan pa rin yan, di ba? So, syempre, ang temptation senador, mas mataas yan. Pero mastermind ba yon? Di ba? O, naniniwala ba tayo, Zaldico? Ilan ang nakilala nyo na chairman ng appropriation sa House? Kaya ba yan ng isang chairman lang ng appropriation? Di ba? Di sana yan ang hindi na tatakbong presidente. Dapat tumakbo ka na lang. Di ba? So, definitely. So, that's my number one. You get the masterminds kasi yan yung... Ang ganda nung sinabi na yun ni Cayetano na kung ganun ka makapangyarihan yung appropriations ka na lang. Huwag ka na presidente. Bakit? Papagurin pa sarili mo sa presidente. Kung magnanakaw ka rin lang, doon ka na sa appropriations kasi kaya mo naman pa na magnakaw ng trilyon-trilyon nang hindi ka ganun ka makapangyarihan. Which is illogical. Yun yung sinasabi ni Cayetano, illogical yun. Imposible na si Zaldico, walang amo yan. At imposible na yung amo ni Zaldico, walang kakotsaba yan. Meron yan. Mga queen bee. Okay, number two, away na ng away. Kung sino pwede state witness, sinong hindi. Wala ka pang working theory. So, paano mo alam kung sinong most guilty at sinong least guilty kung hindi mo pa alam kung anong sistema? Kasi may normal na corruption dito. Meron corruption dito na sinama dito sa bagong sistema. Yung normal, yun yung 2010 meron na, 2016 meron na, di ba? So, kaya lang ginugulo yung sinabi ni Bryce. Lahat dito substandard. So, lahat buong Pilipinas substandard din. So, ibang usapan. So, ngayon may bumaksak na tulay sa Cagayan. Sinabi na natin yan. Mag-isa ako naghihiring halos. Dalawa lang nag-a-attend, si Joel Villanueva at si Bong. Itong Kabagan Isabela. Yes, di ba? Natandaan niyo yun, di ba? Sabi nila hindi, lahat ng ibang tulay, okay, biglang bumaksak ngayon. So, ang kalaban natin ngayon is fear. Fear na baka walang mahuli. Fear na baka lalong grumabi ito, fear na baka mamundok mga anak namin kasi wala naman nangyayari. Kalaban natin galit talaga ng tao, di ba?
Pero ang pinakamalaking kalaban natin dito, kawalan ng tiwala. Di ba? Parang sa media, di ba, sa dami niyong puhunan, it's yung tiwala sa inyo ng tao. Yes. Kaya ka nga sumasagot, Anthony, pag may bumaba na, kasi tiwala. So, yes, meron na nagtitiwala sa Pinklawan. Yes, may nagtitiwala sa DDS. May nagtitiwala kay President Marcos. Di ba? Pero in general, walang tiwala tao sa gobyerno eh. At no point in our history na pag sinabi yung congressman, senador, etc., nagpapapicture nga sa akin, binibiro ko sabi ko, taga DPWH ba kayo? Hindi, sir, ha? So, lukuhan lang, di ba? Pero pwede din nila balik ta rin eh. Pwede din nila sabihin, sir, hindi kami magpapapicture, ha? Baka meron ka dyan eh. Di ba? So, mababa yung trust eh. So, Senator, kung walang takers dun sa proposal nyo, hindi naman matutuloy, sabi mo kung ikaw lang. Well, to be fair, si Senator Bato, sinabi niya okay siya. Hindi ko personal narinig kay Senator Joel. Si Senator Erwin, sinabi niya okay, but may mga tanong lang siya, pwede ba? Mahal, di ba? So natataka lang ako kung sino pa yung ibang legal luminary, for example, si dating Justice Carpio or yung ibang mga abogado, sinasabi nila unconstitutional. Hindi ata sila nagbabasa ng konstitusyon. Kasi pag binasa mo Constitution, Section 10 ng Article 7, ito yung assuming nito, sa presidente. Kapag ka ang presidente at vice president nag-resign, the Congress shall, at 10 o'clock in the morning of the third day, after the vacancy in the office of the president, vice president occurs, convene in accordance with its rules, without need of a call, and within 7 days, enact a law calling for a special election to elect a president, vice president to be held not earlier than 45 days, not later than 60 days from the time of the call. The bill shall, calling for a special election shall be deemed certified under paragraph 2, etc., etc. So, merong paraan. 2 months. O, imposibleng, yes, Anthony Jerry, imposibleng wala sa konstitusyon. Paano nga kung mag-resign lahat? So, wala. Titigan na lang tayong lahat. Sasarap. Yan yung sinasabi natin. Maraming dunung-dunungan. Pero alam mo na may pinoprotektahan. Sinasabi ni Tito Soto, hindi daw pwede. Sinasabi ni Carpio, hindi daw pwede. Pero according dito sa batas, meron daw. So, ano ba talaga? Walang hiya. Tapos sasabihin nito ni Carpio na si Marcoleta, mababa lang ang uri ng pagiging abogado. Putang ina mo, meron bang top-notcher ka ba, Carpio, nung bar exams ka? Baka may mas mataas pa sa'yo, tapos kung makapagsalita ka, putang ina, para ikaw ang pinakamagaling na abogado. Ba natin tong bansa na to? Yes, so, kaya lang nga. So, may mekanismo under the Constitution. Pero wala nga naman kasi magre-resign na siya lang. So, pag sinabi mong, VP Sara, ikaw lang, yung mga DDS papalag. Pag sinabi mong President Marcos, ikaw lang, o di siyempre mga supporter niya, bakit? Siya nga nag-expose nito eh. Di ba? Pag sinabing Jolvin Nueva lang at saka si sabi hindi ko nga daw alam na binigyan ako eh. Hindi nga alam na ganoon. So magtuturoan pa eh, 'di ba? So it is just one proposal na I hope mas maraming nag-yes. Kung hindi, back to the drawing board, mag-iisip nga kami ngayon sa minority at ng mga iba, kayo sa media. Pero yung present ngayon na parang ayaw na mag-imbestiga ng House, sa Senate, kapaan pa eh. Totoo naman sinabi ni Senator Soto, meron may gusto, sala sa lamig, sala sa init. Pero yung direction kasi importante sa amin, na nagagamit ang Senate na magulo eh. Tapos, remember guys, from the start, from late 2022, meron pong talagang gusto na tanggalin ang Senate at mag-parliamentary na tayo. Meron talagang gusto yung People's Initiative. You can only do that pag baksak na baksak yung rating ng Senado. So, yes, it might seem self-serving na sabi ng mga senador, ingat sa pag-imbestiga kasi baka bumaksak. It might seem self-serving. But it's also true that kung ganyan ang mangyayari at babaksak ang rating ng Senado as an institution, pag nag-PI tayo, mas grabe naman, nag-speaker, alam naman yun sa House at sa Senate, di ba? Mas free-flowing yung pondo sa House. Because nga, local yung constituency nila. Tama. Kami, sa Senate, may takot sa media, may takot sa tao. Hindi sa walang takot sa House, but iba yung dynamics. Sa ngayon po ba, kumusta ang Senado? Magpapalitan ba ng leadership again?
nagbiro nga ako sa Facebook ko nung Sunday night kasi ang daming nagte-text. So sabi ko Sunday night, walang mangyayari sa Lunes. Bakit? Halos murahin ako nung ayaw nung Sunday. Kasi Monday daw mag-a-attempt. Wala naman kami session ng Monday. Paano ka mag-a-attempt? So nasa kaligitnaan ako ng pagbibiro. Sabi ko sa Friday, meron sa Friday may mangyayari. At sa Friday, pero may usapan kami. Si Cheese Escudero, hindi ako. Bay nasutsutan ako ng asawa ko. Sabi, huy, anong pinagsasabi mo? Naka-live ako naka-live. Hindi, sabi ko, darling, sa Friday birthday ni Senator Escudero, kaya may mangyayari. May mangyayaring pa-birthday. Ako, ang birthday ko, end of the month pa. So, sa 28. Seriously, Anthony, Jerry, in a sense, stable naman yung Senate kasi buo naman sinong majority-minority. But really, ang nawawala ngayon is vision. Diba? There's no one group in the country that can present a vision that we can all follow. So lahat nag-agree tayo sa problema. Nag-agree tayo ikulong ang corrupt. Kaya lang everything else hindi tayo nag-agree. Doon natin kailangan magkaroon ng consensus. At least sa proseso. Pati yung proseso ngayon magulo. Kaya nga tama po yung sinabi ng INC, pati po ng Catholic bishops na transparency, etc. But even if there's a transparency, I'll go a step further. Malinaw na pinagkaisahan na proseso na fair sa lahat. Kasi kung hindi, vicious cycle pa rin tayo. Kaya nga, Senator, balikan ko yung tanong ko kanina na walang gustong. Meron man, may binanggit ka kaninang sumang-ayon. Pero yung sa kabuuan mukhang talagang hindi mangyayari dahil sa executive walang gustong sumunod. Tapos sabi mo ang ICI, ang Independent Commission is not so independent naman ang itsura. Ano naiisip niyo para magbalik ang tiwala ng tao at makitang totohanan tong ginagawa natin simulan natin sa ICI. Lagyan natin ng ministro ng INC, lagyan natin ng bishop ng CBCP. Lagyan natin ng bishop ng mga kapastoran ng evangelical churches, di ba? Kasi businessman, business people, police, at justice yung nandun. Panay gobyerno Panay gobyerno business So there are many things. We can pass a law to make them independent talaga. Pero ako back to basics nga muna Basic muna, listahan muna. Lahat ng project na yan, ano yung nabid, ano yung nabayaran na. Diba? So, kanina nagsascan ako ng Facebook, may mga naka-cancel na project kasi nga pangalan. Okay. Hindi ko alam kung andaling mag-cancel ng project kung hindi pa naumpisan na. What if 80% yan at classroom yan? Ika-cancelin mo ngayon. So, 1-2 taon, hindi ngayon magagamit ng estudyante. Yan ang experience ng China before. Na pag may corruption, tigil, pakulong ka agad. And then, ang ginawa nilang later on, yung pinaka-head muna. Pero pinapatuloy nila yung project, pinapaganda. Ganyan nangyari sa atin sa North Trail, Kinancel nung Aquino administration. Lahat ng mga informal settlers na resettle na, nabayaran na yung kanilang resettlement and yung, di ba? Nung kinancel, nagbalikan. And then, nung kinancel, pinagbabayad tayo sa arbitration court. Buti na lang sa China. Kasi meron Buti na lang na-negotiate yun. Tapos eto problema. Nung gusto na natin magkaroon ng North Trail, times 2, times 3 na yung presyo. Kasi matagal na So, may mga nangyayari ngayon na takot lang lahat magsalita. Kasi pag sinabi mong, sandali lang, bago mo i-cancel lahat, may magsasabi, baka meron ka dyan. Ganun pero may consequences lahat nung nangyayari. Doon lang sa for later release na yung pondo sa mga senador, yung 142 ba yun na distribute sa mga senadors. Hindi lahat yun for later release. Kaya nga, may mga hindi na-release doon, pero hindi naman flood control at importanteng proyekto sa mga probinsya. Well, balik tayo sa flood control, Okay. Nakalimutan ko na kailan 2010 ba yun? 2011 nung nagkaroon ng malaking baha na doon pa kami sa session hall si Senator Loren pa yung di ba? So that was more or less yung first time na massive ang baha sa Bulacan, 'di ba? Sa Bulacan. Kasi nga yung mga dams simula pa sa norte pababa, hindi nagawa yung flood control tapos whatever, maraming reasons, 'di ba? Okay. So since then, for the last 15 years, maraming lugar na dating hindi binabaha. So ang sigaw nila, lagyan ng flood control. So in another world,
kung na-reveal yung mga pondo ng mga senador at walang corruption, sisisihin mo yung mga hindi naglagay sa flood control eh. Totoo. Baha sa amin, hindi nyo nilagyan. Pero ngayon, walang gustong umamin na naglagay ng flood control. Kasi nga, nai-equate. So, ganun din sa insertion. Hindi ko pinapakinggan ko kayo, Anthony Jerry, yung ano yung definition nung dalawa. So, naalala ko nung bata, hikain kasi ako lalo nung bata pa ako. So, naalala ko nung pag sinabi nung yaya ko, hinihika ka na naman. Pero pagdating ko naman sa doktor ko at Amerikana nanay ko, asthma naman siya. So, sinabi ko sa yaya ko, yaya, anong kaibahan? Sabi niya, simple lang, pag mahirap ka, hika yan. Pag mayamang ka, asma yan. So, yun ang problema. Pag pinklawang ka, amendment yun. Pero pagka medyo galit sa'yo, hindi insertion yan. Di ba? So, kailangan pati definition of terms. Magkaroon tayo ng definition na maayos for national consumption. Kasi kung hindi, bangayan lang ng iba't ibang grupo. Tsaka, yun nga, hindi naman masama mapa-insertion man yan o amendment. Basta't yung execution, yung implementation ng project, maayos. Hindi, diba? at saka 100% Jerry, kailangan maayos, maganda intent, wala kang kasindikato. Ayun, But you also have to think of unintended consequences. And I'm guilty of this also. So for example, isa ako sa nag-move at pumayag din na i-abolish ang pork barrel nung nangyaring Napoles. Okay. But looking back kasi historical perspective, kaya ako nababanggit si Senator Enrile, si Senator Drilon, di ba yung historical perspective. Nung may pork barrel, may hawak na kayong listahan. So kung sabihin 100 bawat senador, 50 bawat congressman, hawak nyo. Klaro yan. So ngayon pa lang, alam mo na kung kasama sa sindikato o hindi. So nung nawala yung pork barrel, hindi naman nawala yung constitutional mandate to amend, hindi rin nawala yung pag umikot ka ng eleksyon, umikot ka ng Sulu, o walang ano dito, umikot ka sa islands, kailangan ng pang fisherman, umikot ka sa Bulacan, kailangan ng flood control. Pero ngayon, hindi mo na malaman kung sino naglagay. Which is okay pa rin kung walang corruption. Nagka-corruption. So, unintended consequence, nung natanggal yung pork barrel is... sinasabi mo ngayon, buti pa pala yung pork barrel noon. Yeah, ay mas maliit bukod sa mas maliit. Yun nga, di ba? So, hindi ko ina-advocate na ibalik yun, ha? May but I'm just saying, hindi pwede dahil emotional tayo, galit tayo. May nagtanong sa akin na, Sir, bakit yung mga magagaling na senador, si Tanyada, si Recto, si Salonga, bakit sila hindi nagkaroon ng Mrs. Salonga, Mrs. Tanyada, Mrs. Recto na senador? Sabi ko, bakit nga ba? Sabi nila, sir, kasi walang term limits nun eh. So kita nyo, yung term limits under the 87 Constitution had an unintended consequence. Nagkaroon ng dynasty. Dynasty. Kasi nga, we are an emotional people and that is part of our strength. Kasi compassionate tayo, naawa tayo sa inaapi, gusto natin ng pagbabago. Ang problema minsan, sobrang galing. Yung hindi naman sa pakitang tao, pero yung instant ang gusto natin. 'Di ba? Kumbaga sa kape 3-in-1 na lang. Kasi masarap naman, mabilis, 'di ba? Ang problema, hindi na pag-iisipan ng yung particular na oras na 'yon, baka 'yun ang kailangan dahil emotional nga yung mga tao. Pero maganda yung sinabi niya, si Enrile may historical perspective. Ando siya nung Malolos Congress, di ba? Ando na ba siya? Wala pang ang TV at radyo eh. Nandun na siya eh. Naku, wala na tayong oras. Kumbachero, ilang maiklian na lang. Maiklian na lang. Ano sabi ni Sino Blue Ribbon Committee? Chairman? Naghihintay pa ho kasi nga ang session namin November 10 pa. So, mahaba-haba pang hihintayin natin. Dapat ba ituloy pa ang Blue Ribbon hearing sa flood control, in your opinion? Yes. Kasi nga, unang-una, di ba, sinabi natin massive to all over eh. So, hindi lang naman Bulacan. Ang hinihingi lang ng minority, iklaklaro ko lang kasi lalabas to later on. Ang hinihingi ng minority nung this week, no, kung maghihiring may session. Kasi disagree kami, no? I believe in many people. Si Senator Lacson, matagal ko nang kilala yung intention. We have disagreements in policy, pero wala naman akong comment sa ano niya, di ba? Pero sa handling, may disagreements nga kami sa minority at majority. So gusto namin may session pag nag-hearing kasi nga hindi naman makapagreklamo doon minsan. So dito kami magreklamo. Having said that, iba-iba opinion. But ang gusto namin ayusin sana, anong direksyon natin? Baka we can agree, direksyon muna natin dalawa. Who's the most guilty?
Pangalawa, kompletuhin yung dokumento. Saan ka ba naman nakakita ng hearing na, boss, nabigyan ko yan, pero wala naman siyang project dito, kaya pinalitan ko na lang. Marami hindi alam ang publiko, ha? Maraming hindi na alam yung publiko sa nangyayari. 'Di ba? Pero alam ng mga senador. So sabi nga namin sa minority, bakit pagka yung member ng minority na banggit, gusto nila sa hearing kaagad? Pero bakit pag member ng majority ang nabanggit, sandali lang, hindi credible yun. Bakit pag member ng minority, huy, insertion yan. Pag member ng majority, amendment yan. Di ba? So, and there might be a reason. I'm not defending everyone. Hindi kami 10 taon na magkasama ng minority. Halo din kami sa minority, ha? Si Senator Marcoleta, baka hindi alam nung marami. Independent po yan. Inadapt po yan ng ticket ni Vice President Sara, pero independent po yan. Tama. Ako independent din po. Si Cheese, may halo po yan. Dati ng Marcos yan, tapos independent. Si Joel, never naman, tumakbo yan sa Whitmar Rojas and Lenny Robredo. So, halo din kami sa minority. Sa minority. Senator Alan, salamat mo. Sarap morning po. Ang galing. Sobrang galing talaga nitong interview na to. Kaya ako to pinlay kasi ang dami nating matututunan. At ako nga, kahit na napanood ko na siya, kung mapapansin nyo, hindi ko siya masyadong pinuputol para mas maintindihan ninyo. Kasi ang galing, ang dami nating nalaman, ang dami nating na-pick up dito sa video na to. Alam mo, iba talaga. Bilib ako dyan kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasi bukod sa may paninindigan, matalino talaga. At saka mababa ang loob. Ganyan talaga pagka ang isang politiko may Diyos. Very religious ito si APC. And actually, kung hindi okay naman ako sa pamumuno ni Chis Escudero nung Senate President siya. Pero ako, kung magiging Senate President to si Alan Peter Cayetano, palagay ko mas magiging in order yung Senate kasi walang pride eh. Parang tapos na eh si Alan Peter Cayetano doon sa pagpapasikat eh. Tapos na eh. Tsaka malaki din talagang influence ni Pangulong Duterte sa kanya. Kaya napansin niyo yung approach ni Alan Peter ngayon, masa na din. Kasi noon mahirap sakyan si Alan Peter Cayetano eh kasi konyo eh. Mayaman eh. Yung crowd niya or yung nakapaligid sa kanya alta eh. Pero noong naging si Duterte yung presidente at siya ay naging alyado ni Pangulong Duterte, somehow nagkaroon ng tatak. Bigla siyang naging makamasa. Dati trapo din yan eh. Pero simula nung nakita niya yung pagtanggap ng tao sa mga Duterte na hindi mo naman pala talaga kailangan magpasikat o magpapogi or mag-lobby eh. Kailangan mo lang naman talaga is maging tapat ka sa mandato mo, maging tapat ka sa mga constituents mo, maging tapat ka sa mga bumoto sa'yo at pati sa mga hindi bumoto sa'yo, mamahalin ka ng mga Pilipino eh. Kasi nga, ang Senado, nakadepende yan sa popularity. Na-compare nga niya, yung dynamics ng Congress is, ang constituency nila, distrito lang eh, maliit. So, kahit gumawa ng kabalbalan yung mga hudas na yan, maliit lang na boto yung kailangan nilang makuha. Kumbaga, mas maliit yung gagastusin nila kasi they just have to pay a handful of people for them to win. But itong Senado, nakadepende yung kanilang politika or yung kanilang career sa sa kasikatan nila or sa perception ng tao sa kanila. So nung nakita niya yung Duterte style ng public service, yun na yung ginagamit niya ngayon. At nakikita mo, si Cayetano, may mga narinig ka ba nagsasabi ng 10,000 bawat pamilya? Wala na. Nagbago na yung perception. Why? Kasi nagsimula na si Alan Peter Cayetano na maging boses ng mga Pilipino. And the moment na gawin mo yun, the moment na maramdaman ng Pilipino na sincere ka, na ipagtatanggol mo kami, na you will represent us, and i-voice out mo yung nararamdaman namin, sa'yo kami. Hindi mo na kailangang magpapogi, magpabango, maligo, sa'yo kami.
Hindi mo na kailangan magdamit, spotting, magrelos ng mahal. Sa'yo kami. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, mas nanonood ang mga Pilipino sa vlogger kaysa sa mga media. Why? Because yung media, they have to earn money. They have to do business. Ang mga vlogger, passion lang. Ang mga vlogger, kung ano yung laman ng puso nila, yun lang yung inilalabas nila. Walang halong politika, walang halong negosyo. So, yung tao, dahil nga sincere ka, yung tao, dahil nararamdaman nila na yung majority ng mga sinasabi mo, yun din yung gusto nila, so na-attract sila sa'yo. At naniniwala sila sa'yo. And biglang nagugulat ka na lang, meron ka ng malaking fanbase. O, di ba? So, sa nakikita ko talaga, Alan Peter Cayetano is really important now sa Senado. Kasi siguro, marami niyang kaibigan doon eh. Baka sa galing niya, and because may Diyos nga siya, baka kaya niyang ayusin yung mga kasama niya. And kung magiging Senate President yan, baka hindi lang yung mga kasama niya dyan yung maayos niya. Baka sakaling pati yung Congress, maging maayos na ang Senado at saka ang Kongreso. Di ba? Ma-convince niya, bawat isa sa mga yan na, tama na, yumaman naman na kayo eh. Okay na yun. Serbisyo na tayo. Di ba? Ayan, mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at